Mga kapaglaom, envy or jealousy is one of the most satanic traits that can exist to human heart, and it is one of the most baleful in its effects. However, how do we respond to it? Stay with us as we discuss it together here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Maayong Huwebes sa inyong tanan, mga higala, mga kapaglaom, sa tanan nato mga viewers. It's good to see you again with us here on Let's Pray Pilipinas. Yes, kapaglaom Pastor, and it is such a great opportunity to spend this early time with you mga kapaglaom in prayer. Yes, sa mga kapaglaom ni ining kabuntagon, nalipay kita nga makasugod na sad kita nining atong program, maghiusa kita sa pagampo, apan sa dili pa ako mong ginahangyo nga iduko ang inyong mga ulo wherever you are right now. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this beautiful morning. We thank you and praise you for preserving our lives until this moment. As we pray for one another, we ask, Lord, for your presence to be with us. Bless all our viewers, Yes. and may this program will inspire everyone Amen. in this time of health crisis. Thank you, Lord, for answering our prayers. In the loving name of Jesus we pray. Amen. Amen. Once again, welcome to Let's Pray Pilipinas. Mga kapaglaom, kung kamo naglantaw sa inyo mga GSAT. Channel 37, maayong adlaw. Mga kapaglaom, also those of you watching sa inyo mga Facebook Live, mga kapaglaom, happy morning, and we are so grateful to pray with you today. Uban sa ato mga kapaglaom nga nagpadala sa ilang mga prayer requests and praise reports karong adlaw. Ayaw kalimot mga kapaglaom, doon na tayo replay inig ka 7 to 8 p.m. alang sa ato mga kapaglaom nga wala nakahimo sa pag-uban ka nato ni ining live program. So mga kapaglaom, amo kamong giawhag to send your prayer requests and praise reports sa ato ang hotline numbers makita ubos sa inyo nga cellphone screens, inyo nga TV screens, ug ayaw kalimot to specify your name, your address, and your specific prayer request. So mga kapaglaom, let us now start to read our prayer requests. We have here coming from Poderoso family, ilahang prayer request to alang sa iyang mother, si Mamang Nelding. Mga kapaglaom, let us pray nga unta maayo na siya sa iyang mga ginabati karon nga mga sakit sa panglawas ikan kani sa Barasan Church. So mga kapaglaom, atong iapil si Mamang Nilding. Also, we're going to pray sa atong kapaglaom iyahang prayer request kapaglaom Pastor alang sa iyang husband, no? Alang sa iyang fast recovery gikan sa iyang operation unta ma-okay na ug manormal ug atikang iyang mga tiil tungod kay naka-experience siya nagtaas iyang sugar, Pastor, and nahimong complicated no pinaagi pud sa mga samad-samad. So let us pray tungod sila nagalantaw karon sa agikan na sa Balansya, Bukidnon. So we will pray as well alang sa tuwa nga sender gikan pa sa barangay Kidapawan City, no? Alang kang Gliceria Canyonero, iya nga pag-ampo nga unta mamaayo na pud siya sa iya nga sakit or sa iya ginabati nga nervyos, no? O sa iya pud gums, Pastor, nga gikan siya na ibdan og ngipon. So dunay mga komplikasyon. So let us pray alang sa tong usa ka higala. Also, we will pray sa ato nga sender 5909 prayer request nga unta ilahang gina-rent karon nga balay is unta ilang napwestohan nga balay mga kapaglaom mulambo kini og unta matabangan pud at the same time ang honor, no? Og labi na dunay kalinaw sa ilahang panagpuyo. Also, prayer request, mga kapaglaom, 3226. Nagpa-appeal sa pag-ampo, maybe nahumanan ni nga
iyang nga request, Pastor, but we will still pray alang kang Jeff Fee. Aduna siya PET scan or cancer scan nga hinaot magresulta kinig negative, Pastor, result, ug dili ma-complicate ang mao nga ang sakit, no. Also, we will pray makapaglaom 9389. Please continue include her or him in our prayer alang pud sa iyahang major operation nga unta mag-successful og mag-normal ang result sa iyahang biopsy. So, more prayer request makapaglaom atong idangop tanan sa Ginoo karong adlaw. Let us pray with kapaglaom, Pastor. Iduko na to tong mga ulo, magaampo kita. Gamaling nga Dios ni ini nga kabuntago nagahiusa kami sa pagdangop diya kanimo. Ginapasalamatan namo Ginong tanang mga panalangin ug ang imong pag-amuma sa matag usa ka namo. Yes. Nining kabuntagon o Dios, niya karon ang mga listahan sa mga suliran sa mga hangyo sa imong mga anak. Among ginadala una sa tanan ang hangyo sa Poderoso family alang sa kay Mamang Nilding. Nga hinaot mag-aayo siya sa iyang balatian, mabalik Ginoo ang kabaskog sa iyang panlawas. Yes. Amo ginadala sa pag-ampo o Dios ang hangyo sa usa na mo ka sender alang sa iyang husband, alang sa fast recovery sa iyang operation og hinaot Ginoo nga maayo og mawala na kining iyang diabetic kay kini Ginoo nagresulta og complicated nga sitwasyon sa iyang panlawas sa iyang samad. Hinaot Ginoo nga maulian siya og magabalik ang iyang kalig-on sa iyang panlawas. Ginoo among ginadala usab sa pag-ampo si Gliceria Canyonero. Yes. Nga hinaot mawala ang iyang nervyos o ang sakit sa iyang gums, sa iyang ngipon. Hinaot Ginoo nga mawala kini o makaangkon siya Ginoo sa kabaskog o kaligon sa iyang panlawas. Kauban sa iyang mga hinigugma sa kinabuhi, maghiusa sila sa pagpadayon sa pagserbisyo kanimo. Ginadala namo sa pag-ampo Ginoo ang hangyo sa among sender sa ilahang ginarintahan nga pwesto nga hinaot imong tandugon ang kasing-kasing sa honor nga magabalik ang ilang maayong relasyon o sila Ginoo makarinta, makaabang sa maong pwesto o magapadayon ilang negosyo nga daghan pang mga customer nga mapanalanginan og sila usab Ginoo masuportaran sa ilang mga financial nga kinahanglanon. Ginoo ginadala namo sa pag-ampo ang among igsuon nga si Jeff Fee nga sa iyahang scan sa cancer ma-negative unta ang result. Ginoo among ginadala kining tanan, ginadangop namo diha kanimo kay ikaw ang Dios nga tuburan sa panalangin. Hinaot wala nay mga komplikasyon o mga dagko pang mga problema mo abot sa kay Brother Jeff Fee nga mawala ang iyang balatian Ginoo. Among ginadala sa pag-ampo nga hinaot mahimo nga successful ang operation sa among isa ka igsuon o ang iyang result sa biopsy mahimong normal o hinaot Ginoo nga mawala ang iyang balatian. Amo kini ginadangop ang tanan diha kanimo kay ikaw ang among ginasaligan nga Dios nga tag-iya sa tanang mga butang og tuburan sa tanang panalangin og solusyon sa tanang problema. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag nining pag-ampo, pasayloa kami sa tanan namong kalapasan sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. Makapaglaam still, we will accept your prayer requests and praise reports today. You can text, you can call, you can comment down sa atong comment section sa atong FB Live. So makapaglaam today, atong pagkahisgutan, very important topic, alang kanatong tanan dili lang kay kanamo, nga naa din hiyaapad, kaninyo, kanimo, nga naglantaw karong adlaw. Makapaglaam, we will discuss about response to envy. Yes. We will tackle envy or jealousy sama sa atong intro kaganina. Makapaglaom atong quote of the day nagaingon, the meek are guided by the Lord because they are teachable, willing to be instructed. They have a sincere desire to know and to do the will of God. Wow, pagkanindat kapaglaom, Pastor. So sa envy, no? Maghisgot kita og kaning, I think this is also an innate nature of human, Pastor. Yes, sa kapaglaom Giselle, envy and the jealousy. Yes. No? Nga kana mutubo sa kasing-kasing sa tao labi na magsigit tagtan-aw kung unsay mga sitwasyon sa ubang mga tao. No? Magtutok ta sa mga tao sa atong palibot. Yes. So maabot jud kini nga klase kapagbati sa kasing-kasing. No? So human nature. Usap kini kabalatian
og usa kini kasala. Tinuod kapag lang pastor gani doon natin nakuha nga balita pastor, and very sad news nga ato ang Yes. nakuha mga kapaglaom. Dunay usa ka husband no nga niadtong nahitabo nga they were argued sa iya hapod nga wife. Niadtong Tuesday night, November 10, mga kapaglaom, ug ang husband happened to be a security guard, So pastor. fresh pa jud kay nga balita. Fresh pa kaini ang balita, mga kapaglaom, maybe inyo hapod ning na nahibalaan, no? It happened nga nag-argue sila ni adtong gabhiuna and nag-end sa usa ka tragedy, and very sad mga kapaglaom tungod ki ang husband nga usa ka security guard, pastor, iyahang napatay ang iyahang asawa ug afterwards nag-commit po siya og suicide. It's very kanang sad nga pamalandongon nga kanang gabhiuna duha gyud ang nakalas nga kinabuhi. So kini siya nga balita makisunan resulta kini sa gitawag nato nga envy. No nganong naglalis ang magtiayon kay ang bana doon na siya mga pangduda nga na ay lain nga kakarelasyon. So naglalis unya mao. So ang root cause ra jud kung atong tanawon is because of envy, no? Pagsilos, pagkasina. So usa kini kadako nga sala. Yes, pastor. Unya kung atong i-relate kini kapag laom Giselle sa bilang kasulatan daghan tag istorya. Daghan kaayo kapag lang, pastor. Gani doon natin pag-aisgutan karon nga mga character sa Bible and also the leadership of Moses, mga kapaglaom. Ato hinumduman nga ato pong makuhaan iya nga kinabuhi kaniadtong panahon nga doon na po hitabo nga conflict within sa ilaha nga siblings, no? Remember Moses, iyaha nga mga igsuon nga si Aaron ug si Miriam. Yes. Doon na nahitabo kapag laong pastor nga nagresulta og conflict sa ilaha nga relasyon. So kapag laong pastor mamahimo ba namong makuha or mahibaw-an kini nga istorya. So kini siya mga kapaglaom nga situation in the story, no, sa Moses and sa iyang mga siblings Yes. nga si Miriam and Aaron. Ang igsuon nga si Miriam and Aaron became jealous and doubted Moses' connection with God. Kung tan-aw nato ang story, no, kung basaw nato diya in Numbers chapter 12, ang istorya makigsunan nagaingon nga si Miriam and Aaron na sina sila, Yes. na envy sila sa kay Moses nga si Moses during that time mao ang naga-istorya naga-communicate sa Ginoo. And gi-question ni Miriam and ni Aaron ang connection ni Moses nganong ang Ginoo wala naga-istorya sa ilaha. Yes. No nganong dito ra kay Moses. Unya ila kini gi-cover ang ilahang gibati nga pagkasina. Ilang gilabay ba sa asawa ni Moses nga si Sipora Yes. og sa kay Jethro nga kini ang amahan og si Sipora nga asawa ni Moses gahuna-huna si Miriam and Aaron nga mao na lang ang gi-influensya Yes. sa leadership ni Moses at that time. So kining magsuon nasina sa kay Moses, no, sa pagdumala ni Moses sa connection sa Ginoo. So kung atong pamalanduan kapag laom Giselle, bisan pa in the midst of these siblings. Yes. Magsuon sila. Yes, magsuon sila. Nagkuyog sila for a long time already. Naka-witness sila mga milagro sa Ginoo. Pero nganong nigawas pa man yun ning pagbati nga pagkasina. Well, most conflict kapag laong pastor, say may tabo gyud ni sulod sa panimalay, no? This is very kanang timely tungod kay bisan sa ato ang sulod sa panimalay, bisan sa ato ang mga igsuon, mga parente, mga relatives nato, pastor, dira magsugod gyud ang kasina. So maabot na sa imuha nga silingan, maabot na sa imong mga higala, bisan mga tawo nga layo pa nimo. Pag mahitabo nga imuha nang i-compare, imuha nang i-question, ang conflict mas mudako pa gyud, pastor. Yeah. Kung atong tan-awon ang overview, no, sa maong situation ni Miriam and Aaron who became jealous to Moses. Kung tan-aw nato diha ang overview sa story. Yes. Pag-mention nila, actually, it is just in the heart, sa ilang mind, o tingali sa ilang pagtagad sa kay Sipora, o sa kay Jethro, o sa kay Moses. But later on, nigawas yun sa baba nila. No, nganong ang Ginoo dito raga istorya sa kay Moses, wala sa atua. Yes. O kini mga higala, mga kapaglaom, nadungog sa Ginoo mismo. O gipatawag sila, unya pagpatawag sila, ang story nagaingon nga, nahimong
leper. Leper. No, nahimong leper si Miriam. Mao ka ng resulta, mao ka ng silot sa iyang envy nga gibati unya naghilak si Aaron, unya si Moses nagampo sa alang sa ilang kaayuhan. So that is the story all about, no, tungod sa kasina nga nitubo sa kasing-kasing aning duha ka magsuon against, no, sa ilaha nga igsuon nga si Moses. Tinuod. So, kapag laang pastor, after that incident in Mount Sinai, unsa man ang response, no, ni Moses yes. when it comes to envy, when it comes to jealousy, gani lisod kay to sa ihang part pastor nga kanabang feeling nga imong mismong igsuon nag-doubt sa imuha, nagdumot sa imuha, nagkalain sa imuha, lain kina siya nga pagbati pastor. Yes, kung atong pamalandungan during the confrontation, Yes. no, sa diha nga gipatawag na si Ginoo, naana dito si Moses, si Miriam og si Aaron, pwede nga masuko si Moses at the time. Yes, Uy, yes. nasina dae mo nako sa leadership. Unya nganong ingana, so kana unya at the time nga gisilutan na si Ginoo si Miriam, no, dunay sanla, no, dunay balatian, nahimo siyang leper. Kung hunaon si Moses pwede masuko dito, Tinuod. no, kana imo na siya kining mao na siya ang silot sa imuha. Tagam na sa imo. Tagam ka, o yan na. But unsay ang istorya unsay ingon sa sa Yes. story, Moses prayed for the healing Wow. of Miriam. He intervened. Oh, so makita nato di akong unsa ka maayo si Moses, talking about the characteristics of Moses as a leader. Bisan ang mga tao sa iyang palibot negative na sa iyahan, even iyang mga siblings, apan positive gihapon si Moses mga kapaglaom. You know, the Bible describe Moses as very meek kapaglaom, yes. pastor, no? And he possessed the character just like Jesus did, no, mga kapaglaom nga bisan aduna nay mga mali nga ginapahat sa iyaha, apan si Moses nagpadayon gihapon siya sa pagpaubos sa iyang kaugalingon taliwala sa iyang maigsoon. Yes, kung tanaw nato ang response no ni Moses, Yes. dinhi ta mga kapaglaom, the response of Moses to envy is uncomplaining silence. What is that uncomplaining silence? Sa atong palibot, dunay mga kasina, dunay mga jealousy, natay gitawag nga mga professional jealousy sa atong ginatrabahoan, sa sulod sa atong panimalay, sa sulod sa iglesia. Unsa man ang atong response aning mga envy sa atong palibot, Yes. ginaatake ta. Just like Moses, uncomplaining silence, naghilom ra siya kapag laom, unya wala jud siya complain, Yes. wala jud siya balos nga sakit sa iyang That's mga criticizers, no, sa palibot. Unya makita nato nga maayo jud kayo siya nga tawo, giampo ra jud niya. Wow, pag kanindot mga kapaglaom, remember Psalm 25 verse 9. It says there, the meek will He guide in judgment, and the meek He will teach His way. Mga kapaglaom ato hinumduman, kung imuhang kasing-kasing gani, humble, meek diha sa tubangan sa Ginoo, He will teach us what to do and what to say, what to act, no? And that what Moses did sa iyaha nga sitwasyon. Mga kapaglaom, we can be a modern Moses ato nga panahon Amen. karon. So kung maabot kini nga panahon kay paglaom pastor, all we have to do is to surrender them to the Lord and to be meek in heart, to be more patience pagyud, og ang answer maabot atong madawat gikan sa Ginoo. Amen. So mga kapaglam, atong ipadayon ato ang second batch of a prayer request. We have here coming from 8067. Nagpapili siya paampo alang sa iha nga brother, mga kapaglaom nga nahilayo gayon sa ilaha nga panimalay. Unta makauli na siya din ha sa ilang nga province nga safe o anaa sa maayo nga health. O Yes. iha nga pangalan si Noel Aliet, iha nga igsuon nga nagpadala si Mercy Aliet. Also, we will pray alang kang Boy Dilicano, usa ka guard kapag laom pastor gani nagpadala siya ani nga prayer request makapaglaom tungod kay kanunay siya nagapaminaw Nagatanaw. sa Hope Radio pagid kapag Amen. laom pastor nadawat nato kini nga at text message, no. Iyaha nga ginapaampo nga unta
adunay proteksyon sa iyang nga ginatrabahuan, labi na gitagaan siya kusog sa Ginoo. Makapaglaom gikan kini siya sa Turil, Davao City ug kanunay siya paminaw sa ato ang mga programa, Pastor, and we are so happy with that. Also natay mga prayer request gikan sa ato ang FB Live. Makapaglaom ayaw kalimot sa pag-apil pud sa atong pag-ampo dinha sa Luzon, no? Labi na gyud sa Bicol region nga nagsuffer sa bag-o lang gyud kapag laom, Pastor, naglandfall nga bagyo, no? So we will pray sa mga damages. It might be dunay mga nakalas na kinabuhi, and we will pray makapaglaom alang sa strength nga ihatag sa Ginoo, labi na gyud comfort. We will pray as well alang sa prayer request ni Sir Glenn Maypa. Pray for healing for Jess Balmes, for he is in critical care, and healing as well for Pastor Abby Carpena. Makapaglaom, we will also pray alang sa prayer request ni Jobal Lazarte. Please pray nga ayuhon siya sa Ginoo sa iya nga ginabati nga hilanat ug ubo, ug unta makatrabaho na pud sa padayon. Gikan pod kang Ruthel Amantillo, please pray for my auntie Lude Birrami in Tanhay City. She's suffering from breast cancer, karon makapaglaom praying for, let's pray for healing and as well as strength. Gikan kang Sular Ihorango. Please pray for my daughter Laravel, kay naa siya'y fever karon mga kapaglaom. Also sa ato nga avid viewers ni si Joy Silvano, please pray for Kuya Boy Molina. He had a heart. He suffered from heart attack yesterday afternoon, and he is now in the heart center sa Quezon City mga kapaglaom. Also prayer request from May CMC. Kindly continue to pray for us here dinha sa San Francisco Agusan del Sur, especially sa iyaha ug sa iyaha nga lovely daughters nga kanunay ang iyaha nga safety. Also gikan kang Rothel Amantillo, please pray for Suzanne Kabugnason for healing and strength with his husband as well, Tito Kabugnason. Also Victoria Navarro, nagpa-include sa ito ang mga prayers, those who will take the PLE or Physician Licensure Examination, labi na gyud kang Fern Ann, kang Angelique, kang Charis, no? Sa ato silang i-appeal sa ato mga pag-ampo karon. Gikan kay Shirley Digno, mga kapaglaom, please continue to pray for our frontliners, members of the family, Catherine, si Jazz ug si Carlo. As well silang tibuok nga panimalay to have a good health and to be protected from the virus. Gikan gyapon kan Joy Silvano, Pastor, please include in prayer safety and protection sa iyaha nga mga igsuon ug mga pag-umangkon nga naa karon sa Antipolo City dinha sa Tanay, Rizal. And also gikan kang Erlinda Villafuerte, mga kapaglaom, please pray sa iyang husband, sa iyang complete healing physically and spiritually, mga kapaglaom. Thank you so much for trusting Let's Pray Pilipinas to pray with you today. Let us pray now, mga kapaglaom, with Pastor Quinto. Magaduko kita sa atong mga ulo, magaampo kita mga kapaglaom. Gamana nga Dios nini nga kabuntagon, nagapadayon kami sa pagdala sa mga hangyo sa imong mga anak diha sa imong trono sa grasya. Ginoo, amog nadala sa pag-ampo si Noel Alit. Siya, Ginoo, na akaron sa layo nga dapit, hinaot nga makapauli siya nga safety o makaangkon siya o nga maayong panlawas, makauban niya ang iyang tibuok panimalay nga malipayon. Ginadala usab namo sa pag-ampo si Brother Boy Delicano. Siya, Ginoo, usa ka guard o nagapaminaw kanunay sa Hope Radio. Ay iyang ginapangayo, Ginoo, ang safety sa iyang trabaho, ang ping iyang kinabuhi, hatagi siya kusog o gatagi siya mga panalangin kanunay, Ginoo, sa iyang pagtrabaho, sa iyang pagserbisyo. Among ginadala sa pag-ampo, Ginoo, ang mga higala namo sa Luzon nga mga naapektuhan sa bagyo karon. Yes. Hinaot nga ikaw magasuporta sa ilang mga kinanglanon, ikaw nasayod, Ginoo, sa ilang kahimtang. Yes. Ilikay sila sa katalagman o ihatag, Ginoo, ilang matag-adlaw nga kinahanglanon. Amo ginadala sa pag-ampo ang kaayuhan sa panlawas o sa mga balatian nga ilang gibati karon alang sa kay Jess Balmis, sa kay Pastor Carpina,
sa kay Jubal Lasarte, sa kay Lodi Beramis, ikaw Ginoo nasayod sa ilang kahimtang, sa ilang panlawas. Yes. Tanduga sila sa imong maayong kamot, kay ikaw ang Dios nga dakong mananambal, walay balatian nga dili nimo maayo. Amen. Ginoo, amo ginadala usab sa pagampo si Loravel sa iyang hilanat nga gibati karon. Ayuha siya Ginoo. Kauban man ni Boy Molina nga naka-experience og heart attack. Ginoo, ikaw nasayod sa iyang kahimtang karon. Ihatag Ginoo og ibalik ang maayong panlawas kusog aron nga makarecover siya sa dili madugay nga panahon ug makauban pa niya ang iyang panimalay sa pagpaabot sa iyong pagbalik. Yes. Ginadala namo sa pagampo Ginoo si Susain Kabugnason arang sa iyang healing, si May Simay sa safety Ginoo, ikaw nasayod sa iyang kahimtang sa ilang panimalay. Ikaw Ginoo nasayod sa mga hagit sa kinabuhi nga ilang ginaatubang karon. Ginadala namo ang mga panimalay ni Joy Silvano sa Luzon sa iyahang mga kaparintihan. Ihiusa ang ilang panimalay Ginoo sa imong protection. Yes. Suportari sila sa ilang mga kinanglanon ug ang mga higala namo Ginoo nga magakuha sa examination, sa physician licensure examination. Ikaw magahatag kanilag langit ng kaalam alang sa kay Firian, kang Angeles o kay Charis, hinaot nga imo silang Ginoo nga tabangan nga makapasar niining examination. Og sa mga frontliners Ginoo, amo ginadala sa pagampo si Catherine, si Jazz og si Carlo. Yes. Ampingi ilang kinabuhi sa ilang pagpadayon sa pagserbisyo sa pakigbatok niining COVID-19. Amen. Ginoo, ginadala usab namo ang hangyo Ginoo sa among sender karon alang sa iyang bana, Villafuerte. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang, ihatag ang ilahang mga pangandoy sa ilang kinabuhi, ang kaayuhan, ang panalangin, solusyon sa tanang mga problema. Salamat Ginoo nga ikaw magapaminaw o magatubag ni inyong pagampo, sumala sa imong kabubuton. Amo kini ginatugyan ang tanan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. And thank you so much, mga kapaglaong, for joining us in our sessions of prayer. And thank you so much also for joining us discussing our lesson this morning. Mga kapaglaong, atong hinumduman ang ato ang Ginoo lamang ang labaw nga makatabang kanato. Atong hinumduman that instead of responding to envy with hatred, we can be like Moses by being meek enough to be silent amidst accusation, and even going an extra mile to become intercessors for our loved ones or even enemies. Yes, mga kapaglaom, the meek have a sincere desire to know and to do the will of God. And it is the will of God to pray for one another, especially for those in darkness. Just like Moses, mga kapaglaom, we become God's friend when we pray for His burdens, not just our own. Thank you so much for joining us today. Again, mga kapaglaom, kaninyo naglantaw sa inyong Facebook. Amen. Thank you so much for joining us. Kung kamo naglantaw sa inyong GSAT, thank you so much for your support. Again, we invite you to join us tomorrow morning din sa Manila. Mga kapaglaom, still send your prayer requests and praise reports. This has been your kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yes, dagang salamat mga kapaglaom sa inyong pagtanaw. This has been your kapaglaom Pastor Quinto of Hope Channel Cebu, reminding everyone to pray without ceasing. Diri lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.